Hi, ako nga pala si Ferry at sa video na ito, ibabahagi ko ang aking experience sa pag-harvest ng blueberries. At ibabahagi ko rin kung paano ang naging biyahe sa pagpunta ng island kung saan tayo nag-harvest. Kaya halika na, samahan akong tapusin ang video na ito. Minsan lang dumaan sa buhay ang isang pagkakataon, kaya naman isi-share ko ito. Ayun na nga, patalon-talon ang aming bangka sinasakyan. Kapag pala mabilis ang takbo ng bangka at maalon, para pala itong may bato sa ilalim na nadadaanan. Nagsimula ang biyahe namin mula sa Chutinan Island papunta sa Lehamsari, kung saan mag-harvest ng blueberries. Ito ay isa sa pinakapaboritong puntahan ng mga hikers at boaters. Ang biyahe with the speedboat ay tumagal ng approximately 10 to 15 minutes depende sa bilis ng takbo. Be careful of big rocks. At dito, nasa gilid na tayo ng Lema Island. Nag-oobserba kami sa paligid kung may batong malaki nang maiwasan ng mga ito. Malinaw naman ng tubig kaya madaling makita kung sakali. Dahil hindi pwedeng isadsad ang bangka sa mababaw na bahagi, bumaba na ako at binitbit ang mga gamit. May dala kaming 2 timba na paglalagyan ng blueberries, booties, at cooler na lagayan ng cold snacks. Madulas! Ito ang una kong pagkakataon na maranasan ito, kaya naman sobrang excited ako. Talagang isa sa mga travelers ko sa pagpunta ng Finland ay ang experience ng blueberry picking. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at nag-ready na agad ako. Nagsuot na ako ng medyas at i-flex ko na rin ang cute na berry booties ko. Blueberry harvesting gear? Check! So, let's go! Excited na talaga ako. Nag-spray din kami ng tick repellent sa may binti bago magtuloy sa forest. Ito ay isang preventive measure para sa tick bites. Dahil napakaliit na mga ito at hindi mo malalaman na nakakapit na pala ito sa iyong balat. So, yeah. At ngayon, nasaan na nga ba ang mga blueberries? Mukhang madalang sa gawin ito. Kailangan naming maghanap ng spot kung saan marami. Dahil nga unang experience pa lang namin ito sa pag-harvest ng blueberries, kaya sige lang, salok lang ng salok. Makukuha rin namin ang tamang technique. It's just so exciting to just clip and scoop. It's fun. It's free from the nature. Kung napamanood mo ito at naka-experience ka na mag-harvest, ano ang naging experience mo at naging technique mo? Sa Finland, kahit sino ay pwedeng mag-harvest kahit saan. Kahit na ito ay isang private property pa. Iwasan mo lang na mag-harvest malapit sa bahay. Hindi ko lang alam kung ilan ang eksaktong distansya mula sa bahay, pero para sigurado, huwag malapit sa bahay para hindi ka maireklamo. Malawak naman ang kagubatan.
May mga seasonal workers din mula sa ibang bansa na kailangan ng Finland dahil marami talagang berries. Tingnan mo, parang damuhan lang ang kalawakan, pero may masarap na biyaya ito. Hay, sana all. Kung pwede nga lang itong iuwi sa Pilipinas. Sabi ko nga, susulitin ko talaga ang pagkakataong makakain ng maraming berries dahil wala tayong ganitong klase berries na tumutubo sa Pilipinas. Hindi lang kasi ito masarap, marami rin itong health benefits. Mataas ang antioxidants nito which protect our cells from aging and cancer, lower blood pressure, brain function and improve memory, control blood sugar, and mainam din ito para sa may matataas na uric acid. Medyo nakakapagod din pero sobrang fulfilling. Nakakatuwa talaga. Mapupuno ko kaya itong isang timba? Bilisan natin sa pag-harvest para makarami tayo. I think I have 25%. This I have 30%. This is yours, but Ang sarap lang ng ganito. Maganda na ang tanawin, may libreng biyaya pa ito mula sa kalikasan. So dito nga ay tapos na kami makapag-harvest at nakapag-snacks na rin kami. Pero bago kami umalis, naligo muna tayo sa dagat. At dito nga sa unang lublob ay napakalamig ng tubig. Dito ay paalis na kami at nagsasaayos ng mga gamit upang mabalanse ang bigat ng bangka at nang hindi ito pagalaw-galaw. Kapit na and enjoy the ride! Dito nga ay mas maalon dahil maraming bangka ang dumadaan.